Ako po si General Hermo June Cascaron. Ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yan ang final offensive namin noong panahon ni Era. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero pinilipat ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring hostile masjid natin. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, yung nakamatlatong leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na ng brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, no, all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup dyan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa ng laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung paano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion ng kami mga tiniente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd regular battalion. Nung dumako sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Agusan. Yan ang istorya ng mga NPA. Alam niya kung ano problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sako at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na nakapir pero siya ang music. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natulugan namin na mga kampanya dahil gusto namin, alam niyo, bago siya nangampanya, alam natin ang sitwasyon. Medyo magulo na. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBI, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Cebu importer noon, dahil sa Kalayan, sa Quezon. Dito, sa Quezon City. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Kasi baka hanapin mo sa akin. Basta alam ko na wala siya.
Kalayan. Siya ang number one na importer. Yate ang ginagamit ng Cebu. Panahon pa ni FBI yan. Ako din yung humuli kay Carlos. Alam niyo ang replacement. Yun naman yung nag-grade na 12 year old. Below 12 is 8 to 14 grade. Diba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dala ko naman ang Presidential Security ni PGMA. Siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa ng nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan na. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Di ba? Laboratories ay, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan. Kundi papatayin kita. Ngayon, pinacharge sila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba? Yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs? Crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers? O yung drug dealers? Sino ang humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na Drug pusher. ang wall ng bahay, mga pera na. Kilala naman namin yun dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya ang talagang hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noong pa man panahon ni President Ramos, dahil ako anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ng nato, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Marami. Paglagyan. Oh, very rampant. Lumalabas kahit walang nagdala. Kaya, naku, Huli kahit walang tao. anyway, hindi na ako ang magbibigay ng I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad ng isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, renate yung asawa niya, tinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, meron ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon, pagpasok na, tinatay siya. Napakadaming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga adik. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, criminal law na kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis. Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin. Doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ka lang. Kailangan pagtanggol mo sa sarili mo. Di ba? At meron lang naman na namatay.
Hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na meron pa rin mga nagtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Sambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan saan natatagpuan naman ng mga drugs. Hindi nalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. So, Kahit saan pumunta kami. yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tokhang, yung author, si Senator Bato. Diba? Nung chief PNP siya. Bakit siya number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil, tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao, na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Diba? So, mali pala si Tatay Digong. Ang bot. Sa imo. Ngayon, punta ko sa ibang topic. As the National Security Advisor for 6 years, ako ang National Task Force Chairman for the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea. Unang punto ko at pinaka-importante, nung panahon ni PRRD, wala tayong nawalang teritoryo. Wala. Yung Scarborough, nawala noong 2012. Na-occupy ng China. Pero sa panahon niya, Start ko kayo ng video. walang Parang nawala. At yung tension with China ay hindi na masyadong tumaas. Kasi matatandaan nyo, ang China doon pa lang sa Luneta may nangyaring hostage ganun. Mga nakakaya ng turista. So, Binilim. mga simula yun ng mga ano natin sa China. Tapos, ayun naman, hindi ko na ulitin yung istorya ng Scarborough. Kasi, ang nangyari doon, involved, pinasukan ni Trillanes, ni Jose, maya-maya sinabi na mag-withdraw na lang ng pareho, mga kasabay, nung umalis tayo, hindi naman umalis yung kabila, o di sila nag-iwanan doon. Di ba? Mishandle. Meron bang ganon na nangyari sa panahon ni Digong? Wala. Wala. Gusto nilang kunin yung katabi ng Pag-asa Island na Sandy Cay, pero meron tayong tao doon, tinabantayan ng National Task Force for West Philippine Sea. Ang National Task Force for West Philippine Sea ay merong task group, mas maliit na task force, sa North. Kasama na doon sa kanan pa ng Pilipinas, pati yung Philippine Rice. Philippine Rice, kasama na yan, North, binabantay natin. Dito naman sa West, nandito ang Palawan, isang task group pa rin yan, na hawak o kino-coordinate ng National Task Force for West Philippine Sea na every Tuesday or kung kinakailangan ay mag-meeting. Walang mintis. Walang mintis. Kaya nabantayan natin yan. Alam natin kung ilan yung mga militia boats na nandyan. Pero hindi natin pinapalaki yung problema. Dahil ang relasyon natin sa China ay hindi lang West Philippine Sea. Ay hindi lang tungkol sa West Philippine Sea. Ano ba ang ibang relasyon natin sa China? Obviously, trade. Di ba? Cultural. Dahil ang dami natin Chinese dito. Person to person. Turismo. Di ba? Meron tayo iba pang relations with China
na hindi mo kailangan sabihin o hindi na kita kaibigan. Dahil ang foreign policy natin, sinasabi nga nila, noong pasimula pa lang, sabi ni Tatay Tigong, we are friends to all, enemy to no one. Hindi yung friendly ka. Yung isa naman, ayaw sa'yo. Hindi pwede yun. Siyempre, friends tayo sa Amerika. Sino may kamag-anak sa Amerika? Okay, tatlo. Ako, tatlong kapatid ko doon. Paano ko awayin ng Amerika? Hindi ba? Kaibigan ko ang Amerika. Gusto ko ang Amerika. Pero hindi ko sasabihin, dahil na ayaw ko. Hindi pwede. Di ba? Kung yung US na sa China, nag-uusap tungkol sa trade. Di ba? Dahil sila ang number one trade partner ng bawat isa. So, hindi lang West Philippine Sea ang relasyon natin sa China. Kaya timbangin natin mabuti yan. Timbangin natin yan. Ayaw kong sabihin mali yung ginagawa nila naman. Pero hindi ganon ang ginagawa namin ng panahon ng Diyos. May sasabihin ako sa inyong sikreto. Unang visit namin sa China. 2016. Doon ka agad sinabi ni Digong, Mr. President, we have the ruling of the arbitration. Sinabi niya yun. And we want this to happen. Something. Kailangan pagpag. Sinabi ni si JP, kung i-reversa mo yan sa akin ngayon, magkaproblema tayo. Oh. So sinabi ni Tatay Digong, sige, dito na muna. Pero nandito ang arbitration. Saan niya sinabi ulit yung arbitration? Doon sa United Nations. Nagtalong pa sa doon. Ito na ang arbitration ruling. At hindi mo na maaalis ito because this now becomes part of the international law. Diba? Ang abogado kong tatlong ko. Diba? Part of international law which may not be diminished. Nandyan na yan. So nandyan. Eh ano ngayon kung nandyan? Eh nandyan ang South China Sea. Meron freedom of navigation beyond your territorial waters. Alam mo kung meron tayo yung exclusive economic zone, 200 nautical miles. But remember that that is your exclusive economic zone, which is sovereign rights. Hindi sovereignty. Ang sovereignty sa iyo. Ang sovereign rights, itinawag sa iyo ng United Nations para protektahan mo at para kunin mo yung mga nandyan na isda o mineral o kahit ano pa. Sovereign rights. At pwede mo rin ibahagi sa mga ibang countries. Share mo. Pwede. Yan. Hindi yung exclusive economic zone ito. Ang emphasis mo, yung exclusive eh. Hindi. Sovereign rights naman. Kaya, ulitin ko, ang relasyon natin sa China ay hindi dapat nababako sa West Philippine Sea. Marami pa tayong ibang magagawa. Ngayon, kung ibang paniwala ng administrasyon, ay pahala sila kung kaya nilang pamibigyan. Pero ito ang solusyon ko dyan. Sa West Philippine Sea o sa South China Sea, doon sa loob ng ating exclusive economic zone, ay mayroong 17 isla ang Vietnam. Nandiyan ba yung saan ba yung ating partner? Yung mapa, nandiyan ba? Hindi niya? Oh, dali mo dito. Sa loob ng iisip, ito, baka hindi ko makita, pero para yan ang palawan. Makikita niyo itong yellow. Yung art na yun, yun ang exclusive economic zone. Malukot niya.
ay merong 17 isla ng Vietnam na dinidevelop nila, nalagyan ng nagre-reclaim, pinofortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya ang pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron din airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Creek na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Hindi na. Mapapaalis mo ba yung Malaysia? Hindi na. Meron nga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, meron isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Eh bakit tayo nagdadalayin na papaalisin mo yung China? Eh 3 kilometer extreme yung nagawa na nila doon. Siyempre, didepensa nila yun. Meron ka bang panglaban doon? Tirador. Aswang. Meron. Aswang. Ang lansa sa lahat ng Ikadon. naniniwala. US, Japan, etc. Pero, pagdating ng araw, paglabanan na, nandiyan pa sila. Sikadon. May bato doon. Sikadon. Kaya, ang solusyon ko dyan, na rekomendasyon, sana may makinig sa akin. Yung ating 8 posisyon, 8 isa, at saka isang reef, i-fortify natin. Alam mong ginawa natin sa panahon ni Tatay Digong? Meron tayong airstrip sa Pag-asa Island, munisipyo yan. Pero, naanod na ng tubig. Parang yung mga flood control ba? Diba? Ay, sa mga bad word yata ng flood control dito ha. Ha? Pinagawa ni Tatay Digong yun kay Artugade. Pero yun ang recommendation ng National Task Force on West Philippine Sea at National Security Council. Pinahaba natin yun para pwede na ang C-130 at saka mga fighter aircraft. At kumuha tayo ng covered port para doon lumawang ang mga cases na yun. At I saw to it na magkaroon ng lighthouse sa isla natin. Ano ang ibig sabihin ng lighthouse? Wala, ilaw, di ba? Guide. Pero may mas matinding symbol yun. Pag ikaw naglagay ng lighthouse, sa'yo yun. Diba? Simple lang. Naglagay tayo ng desalination machines o may tubig na ngayon ng mga sundalo natin nakaligtas yan at sa mga local residents. Ang kulang natin ngayon, kailangan lagyan naman natin ng firing position, fortification, para kung atakin ka man, ay makatayo ka, may depensa mo ng 3 oras. In 3 hours time, makarin-boss na tayo. Hindi gaya ngayon, naka-open yung iba pa. Samantalang yung Vietnam, Sarado. wow! Ano na yun? May mga firing position. Makatapat ng firing position. Bunker na. May helicopter pa. Eh bakit din natin gawin yun? Keep, fortify, and keep and defend your position. Ganun lang. Pagkatapos, ang suggestion ko, magkaroon tayo ng peace agreement. Lahat ng countries dyan. Diba? Huwag natin ipagkait yung mga istada sa ating economic zone dahil yung isda naman ay kalaway-laway yan, pwede naman palipat-lipat. Pakinabangan natin lahat. Second, magkaroon tayo ng marine biology studies dyan. Gawin natin international. Diba? Yun ang huwag mong dalhin yung mga barkong pangyera dyan.
Gawin mo, galinigan yung mga scientists. Di ba? Yan ang West Philippine Sea. So, palagay ko, maski na abutin tayo ng 100 years, 1,000 years, hindi mo masosolve yan kung ang gusto mo, paalisin yung mga nandyan na iba. Huwag mo ang kiling. Develop. Huwag mo ang kiling. Ngayon, may time pa ba ako? 10 minutes? Babalikan ko yung usapan natin tungkol sa peace talks. Dahil ako naman ay naging secretary, presidential advisor on the peace process. Ako yung nakipag-usap sa MILF. Pag-retire mo na Chief of Staff, ako yung nakipag-usap sa MILF. Si Rudy Garcia. Ikaw, si General Garcia, isa rin division commander sa Cotabato noon, siya ang aking chairman. Hanggang sa NPA, ang nakikipag-usap yan, sina Nieves Contresol, sina Secretary Bello, sina yan. Peace process. Dito no? Warrior. Nakipaglaban sa Imayle. Pero napunta ako sa peace process. Ang ibig sabihin nun, hindi naman ako warrior talaga. Gusto ko peace. Naniniwala ako sa peace. At gusto ko lang sabihin na si Kuya Rudy, Mayor Rudy, dati dito ay naniniwala sa peace agreement. Hindi ba pagka pasok niya na presidente ay ilang cabinet members ang nagaling sa kaliwa ang naging cabinet? DSWD, Tagiwalo, Si Lisa Masa. Lisa Masa, National Anti-Poverty Commission. Eduardo Bello. Bello kasama sa cabinet. Bello? Ano? Bello kasama. Mariano ba yun? Si ano, Aldo Kadar. Bello. Agrarian. Agrarian Reform. Puerta Rosales. Oh, di ba? Kasi gusto niyang kausapin sa peace, dalhin niya sa peace agreement ang CPP-NPA. Ang mahirap, nung inobserbahan namin, ito naman si DSWD, yung Thank you, Ma'am Norma. mga dapat mapunta sa mga displaced persons o mga kailangan ng tulong, napupunta naman yung iba sa NPA. Thank you sa napalo. Sa palo at saka sa So, nagkaroon ng masinsinang peace talks. May istorya si Secretary Villo doon. Meron na akong istorya din. Malapit na yung interim peace agreement. Pero kung bubusisihin mo ang laman, may mga laman doon, yung tinatawag na comprehensive agreement of the socio-economic reforms. At saka yung final disposition, na hindi kami agree. Hindi kami agree. Sa socio-economic reforms, ang isang gusto nila, yung agrarian reform ay sila na magpatakbo. Sila na magpatakbo. Sa final disposition, ang gusto nila, yung military, ay maging engineering battalions at saka brigades na lang. Aba, parang natalo yata kami. Kaya, ito naman ang may sinabi si Tatay Rudy kay Secretary Bello, napayag siya, narinig yung story. Kami naman, ito rin ang binitawan ng Presidente. Aba, ang gusto pala nila coalition government. Hindi ako pamayag sa coalition government. Hindi naman sila elected. So, ang nangyari, pinigil natin yung peace talks. Pinigil natin yung peace talks. Nagkaroon ngayon ng executive order. Thank you po sa gift. Thank you. 70
which created the National Task Force to end the local communist armed conflict. Na chairman mismo ang Pangulo. Ako ang vice chairman. At nagtalaga kami ng mga cabinet officer for regional development and security sa bawat region. Region 2, Secretary Pedro. Region 3, Secretary Galvez. Region 4, Paano nangyayari? Villar, not NCR. Region 4B, Secretary Kusi. Region 5, Bicol, Punasan. Region 6, doon nakapag-asawa si Mato. Region 7, Cebu, si Mike Dino. Region 8, Samar Leyte, si Ed Rosario, dahil naging division commander sa doon. Region 9, Rolando Bautista, dahil siya naging na-assign doon, SWD. Pero siya doon siya nag-serve as army. Region 10, Martin Andala. Oy, happy birthday, Martin Andala. Region 10, dahil nagkakagandyo siya. Region 11, Davao. Sinatog Dominguez, pero pinalitan ni Abisado. Mendel. Region 12, La Peña, dahil doon nakapag-asawa. Region 13, Nograles. ARMM, Lorenzana, dahil doon pinanganak sa Pikit, Cotabato. Region 1, Calabo. Region 1, partner ko. Oh, ako, dahil taga-assistant ng kasinan ako. Siya, Mangaldan eh. Oh, puso mo ko, Mangaldan. Ako, sa bahay. In other words, totoo yung ginawa namin sa National Task Force. Sa region, may cabinet. Ang vice chairman niya yung Peace and Order Council chairman at saka yung Regional Development Council. Ang mga members namin, gobernador. Pagdating mo sa probinsya, ang task force commander, governor. Pagdating mo na sa city, munisipyo, mayor. Pagdating sa barangay, sila ang commander. O, di buong whole of government, whole of nation, kasi kasama ng civilian, ang tatak, good governance. Yun ang National Task Force talaga. So, nandiyan ang armed forces. Ano nangyari? Well, shortcut ko na. Lahat ng guerrilla fights, biro mo, na-clear namin ang Davao region, pinakamalakas. Na-clear yan. Na-clear. Region 1, na-clear. Samar, na-clear. Wala na yung mga guerrilla fights. Nung umalis ako, meron pang 8 na hindi pa na-clear. Hindi totoo yung sinasabi nila na nung panahon ni Digong, wala na-clear na guerrilla fight. Out of 89, 8 na lang natira nung umalis na kami. So ngayon, yung 8, pinapos na ng ngayon lang, ng BBM. Hindi totoo sila ang nag-clear lahat. Pero ito, mayroon kaming programa na ginawa noon. Barangay Development Program. Bawat barangay na dating establisado ng EPA, mayroon silang shadow government. Pero natanggal namin sila, binagyan namin ng development. Ano ito? 1 kilometer para traffic road. School building, health center, water works, livelihood. Walang flood control, ha? 20 million per barangay. 822. Tatanda ko pa, first batch, 2021. Nagawa lahat yun, ano ang delivery? 99.7%. Alam niyo kung bakit? Kasi nakatutok lahat doon, pati governor. Yung iba pang mayor sa governor, yung 20 million, dinagdagan pa nila ng 100,000 o 50,000. Masabi lang na mayroon din silang kontribusyon. Yung pondo i-release namin sa governor or mayor, hindi sa district engineer. Hindi sa district engineer.
Ngayon, kung pag-uusapan natin yung mga flood control ngayon, tingnan nyo kung saan makarelease. Sa congressman. Congressman to district engineer. Yun ang pagkakaiba. Ang problema, yung unang 822 barangays, 20 million. The following year, ang ibinigay, 4.5 billion na lang. Wala kung bakit. Hindi kami nakakasal sa Congress. Bakit? Kasi, walang pakinabang yung Congress. Ngayon, alam niyo kung magkano na yung 20 million? 1.5. Eh, ang kalsada ngayon, 1 kilometer, 12 million. Kaya huwag naman sana mapabayaan yung National Task Force Aircraft. Naniniwala ako sa mga nandiyan pa na kaya nilang gawin at ipagpatuloy. Pero kung walang support sa national leadership at sa mga cabinet members, down the line, walang mangyayari kung babalik kami hindi. At ito ngayon ang nangyayari. Bumalik na siya. Meron siya. Eh, pumapalagpag na siya sa Kongreso. At, alam ba ninyo na yung mga nakakulong na Central Committee members, pinakawalan na naman? Ito, dahil nag-prepare para magkaroon ng final peace agreement. Eh bakit? Ako naman, with due apologies kay Secretary Bergo, ako naman, bakit ako makapag-peace talks pa kung wala na nga kayo? Oo nga. Oo nga naman. Wala na nga kayo, kaya na ng gobyerno to. Yung mga sinasabi ng problema, kaya ng gobyerno. Ang problema, paano ko sasabihin kaya ng gobyerno kung yung flood control, hindi mo man lang magawa maayos. Wala namang nahihiya. Diba, sabi ng Pangulo, mahihiya naman kayo. O, tingnan nyo ngayon, makinig kayo sa mga nangyayari. May nahihiya ba? Abangan ninyo. Sana, magkaroon talaga ng magandang informa dyan upang ubusan tayo. Kung hindi nyo magawa, makahanda naman ang pwede kailangan. Makahanda naman kami. Nakasama ninyo. Huwag nyo kami ituring na kaaway. Akin yun eh. Huwag nyo kami ipakulong sa dahil. Dahil dito tayo nagtalo sa ating korte. Di ba? Oh, nagsimula ako yung Tatay Digong na nasa ICC. Tatapusin ko na sana may balik na siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home!